Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Arts. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Arts, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagguhit ng mga bagay sa likuran ng isa pang bagay. Alam mo ba na mas magiging maganda ang anumang iyong iguguhit kung alam mong gamitin ang iba't ibang hugis, linya at kulay? Nais mo bang matutuhan ang pagguhit ng bagay sa likuran ng isa pang bagay? Alam kong ikaw ay isang malikhaing bata, kaya maisasagawa mo ang pagguhit nito. Para sa alamin, ang araling ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan na maipakita ang pangunawa at pagkatuto sa iba't ibang uri ng linya at hugis gamit ang kulay sa obra o likhang sining. Matututuhan mo sa araling ito ang mga gawaing pagguhit gamit ang iba't ibang linya upang makabuo ng isang disenyong tinatawag na overlap. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Subukin muna natin kung ano na ang kaalaman mo patungkol sa aralin natin sa ating module. Kunin mo ang iyong notebook at lapis at magsulat sa iyong notebook ng bilang 1 hanggang 5. At pagkatapos ay makinig ng mabuti sa aking panuto. Para susubukin ang panuto ay lagyan ng check ang guhit kung ang isinasaad ay tama at X kung mali. Number 1, gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng linya sa pagbuo ng isang obra. Number 2, hindi maaaring gumamit ng iba't ibang kulay sa isang likhang sining o disenyo. Number 3, ang pagguhit ay isang masaya at malikhaing gawain. Number 4, maaari tayong kumuha ng inspirasyon sa iba't ibang bagay na nasa paligid upang gumuhit. At number 5, ang overlap ay disenyong magkakapatong na may iba't ibang kulay. Para sa balikan, ang panuto ay ano-anong hugis ang iyong natutuhan sa nakaraang aralin. Tukuyin ang mga ito at isulat sa papel ang tamang sagot. Ito ba ay straight line o curved line? Isulat ang salitang straight line kung ang nasa larawan ay straight line at isulat naman ang salitang curved line kung ang nasa larawan ay isang curved line. Number 1, tignan ng mabuti ang larawan. Number 2, tignan ng mabuti ang larawan. Number 3, tignan muli ng mabuti ang larawan. Number 4, tignan ang larawan. At number 5, tignan muli ang larawan. Ano-ano kaya ang mga nasa larawan? Ito ba ay straight line o curved line? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa tuklasin, ito ang dapat nating tandaan. Ang pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay ay nakalilikha ng overlap, katulad ng nasa ibaba. Kung ating mapapansin, ang dalawang puno ay nagpatong. Merong isang nasa harap at merong isang nasa likuran. Kapag ikaw ay lumikha ng ganitong guhit, ang tawag sa iyong ginuhit ay overlap.
Para sa suriin, upang lubos na maunawaan ang pagguhit ng overlap, suriin ang bawat larawan at ilagay sa kahon ang check kung tama ang ipinapakita at X kung mali. Kung ang mga larawan ay nagpakita ng overlap o pagpatong, lagyan ito ng check. Kung wala naman, lagyan ito ng X. Number 1. Ang mga bahay ba na nasa larawan ay nagpatong o nag-overlap? Kung ang sagot mo ay opo, lagyan ito ng check. Kung hindi po, lagyan ito ng X. Number 2, tignan natin ang mga stars. Ang mga stars ba ay nagpakita ng overlap o pagpatong? Kung opo ang sagot mo, lagyan ito ng check. Kung hindi naman, lagyan ito ng X. Number 3, ang mga triangle ba na nabuo na parang star ay nagpakita ng overlap o pagpatong? Kung ang sagot mo ay opo, lagyan ito ng check. At kung hindi po naman, lagyan ito ng X. Number 4, nag-overlap ba ang pa-oblong at isang pa-triangle? Kung nag-overlap sila o nagpatong, lagyan ng check. Kung hindi naman, lagyan ng X. At number 5, ang buwan, may overlap ba sa buwan? Kung may overlap o may pagpatong ng larawan, lagyan ito ng check. Kung hindi naman, lagyan ito ng X. Para sa pagyamanin, sundan ang pattern sa iyong papel at kulayan. Ipakita ang overlap. Ang gagawin lamang natin ay gagayahin natin ang nasa larawan mula numbers 1, 2 at saka 3. Pagkatapos ay ito ay kukulayan natin ng mabuti o maganda. Para sa isagawa, mag-isip at gumawa ng sariling disenyo ng mga bagay o paboritong prutas at gawin ang overlapping, kulayan at pagandahin. Sundan ang pamantayan sa paggawa. Tandaan, gumuhit ng masaya at maganda. Para sa tayahin, isulat ang T kung tama at M naman kung mali. Number 1, ito ay nagpapakita ng overlap. Ang dalawang bulaklak ba ay nagpakita ng overlap? Kung oo ang sagot mo, isulat ang T para sa tama at kung hindi naman, isulat ang M para sa mali. Number 2, ang overlap ay pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay. Number 3, tinatawag ding overlap ang mga ito. Ang larawan ba ng pentagon at ng diamond ay nagpakita ng overlap? Kung ang sagot mo ay oo, isulat ang T dahil ito ay tama. At kung hindi naman, isulat ang M kung nagpapakita ng mali. Number 4, maaari ring gamitin ang overlap sa mga bagay at letra katulad nito. At number 5, maituturing na isang magandang likhang sining ang pagguhit ng overlapping. Para sa ikalawang bahagi, tayo ay magsasagawa ng pag-overlap ng bagay o mga disenyo. Ating balikan ang pangalan ng mga hugis na natutuhan natin mula sa nakaraang aralin. Ano-ano kaya ang pangalan ng mga hugis na makikita natin sa bilang 1 hanggang 5? Isulat natin ang spelling ng pangalan ng bawat hugis na ating makikita. Number 1, ano kayang hugis ito? Isulat ang pangalan niya sa inyong notebook. Number 2, ano kaya ang pangalan ng hugis na ito? Isulat ang spelling ng pangalan sa inyong notebook. Para sa number 3, anong hugis ito? Number 4, anong pangalan ng hugis? At number 5, isulat ulit ang pangalan ng hugis. Para sa tuklasin, tandaan natin na ang isang disenyo ay binubuo ng mga geometric figures na nagbibigay ng magandang interpretasyon sa mga ideyang gustong isalarawan ng isang artist upang maipahayag ang kanyang kakaibang ideyang maibabahagi sa lipunan. Gayon naman ay iguguhit mo ang inyong ideya gamit ang mga geometric figures at kukulayan ito.
Ang mga geometric figures ay ang mga iba't ibang hugis tulad ng tatsulok, bilog, parisukat, parihaba, oblong, diamond, at star. Para sa suriin, ano-ano ang mga bagay na ginamit sa disenyo sa ibaba? Isulat ito. Magbigay ng 3 bagay na ginamit bilang disenyo upang mabuo ang larawan na inyong makikita. Para sa pagyamanin, gumuhit ng isang disenyo gamit ang mga sumusunod na geometric figures tulad ng parihaba, parisukat, tatsulok at bilog. Pagkatapos ay kulayan ito. Tandaan, gumuhit ng masaya, maganda at ipakita ang iyong pagiging malikhain. Para sa isagawa, sa mga ginawa sa module na ito, ano-ano ang mga natutuhan mo na magagamit sa araw-araw na buhay? Ang gagawin mo ay maaari mong isulat o iguhit ang iyong sagot patungkol sa mga natutuhan mo sa aralin natin ngayon, na siyang nakita mong kapaki-pakinabang o magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Para sa tayahin, sundan ang pattern sa inyong papel at kulayan. Ipakita ang natutunan sa overlap. Ang gagawin lamang natin ay kokopyahin o gagayahin natin ang mga larawan na makikita natin sa bilang 1 hanggang 5. At pagkatapos ay kukulayan natin ito ng maganda at mabuti. At para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng overlap? Bilugan ang iyong sagot. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang isang likhang sining ay mas magiging maganda kung alam nating gamitin ang iba't ibang uri ng instrumento upang mapaunlad ito. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!